Sa dami ng ingay sa mundo, may mga bagay tayong hindi na napapansin. Mga katotohanan, tahimik lang na nanonood habang abala tayo sa trabaho, sa relasyon, at sa mga plano natin sa buhay. Pero paano kung ang mga simpleng bagay na di mo binigyang pansin, sila pala ang may hawak ng sagot sa mga tanong na matagal nang bumabagabag sa'yo? Ngayong gabi, samahan mo akong tuklasin ang mga lihim na ito, mga katotohanang bihirang malaman pero kailan may hindi nawawala. Unang katotohanan, ang sakit ay guro. Oo, masakit. Masakit maloko. Masakit mawalan. Masakit kapag binigay mo na ang lahat pero hindi pa rin sapat. Pero tanungin mo ang sarili mo, saan ka mas natuto? Sa saya o sa sakit? Naalala mo ba nung unang beses kang nasaktan? Akala mo katapusan na ng mundo, pero hindi. Doon pala nagsimula ang tunay mong paglalakbay. Minsan natalo ka sa isang pangarap, sa isang relasyon o sa tiwala ng iba. At sa pagkatalong yon, natutunan mong maging mapagpakumbaba. Natutunan mong hindi lahat ng gusto mo ay para sa'yo. At ang hindi binigay sa'yo ng tadhana ay madalas proteksyon pala, hindi parusa. Yan ang bumubuo sa tunay mong pagkatao. Dahil habang binubuo mong muli ang sarili mo, natututo kang magmahal ng tama, magtiwala ng wasto, at piliin ang sarili. Hindi natin alam, pero minsan, ang pinakamasakit na karanasan ay nagbibigay sa atin ng lakas. At yun ang dahilan kung bakit tayo tumatapaang. Dahil ang taong ang maraming pinagdaanan ay hindi basta-basta sumusuko. Siya yung tahimik lang pero matatag. Siya yung may luhang hindi nakita ng iba, pero may tapang na hinubog ng bawat pagluha. Ang sakit ay hindi kaaway. Isa siyang guro. Mahigpit, mapanakit, pero matapat. Dahil minsan, kailangan mong masaktan para matauhan. Kailangan mong madapa para matutong tumayo. Kailangan mong masaktan para matutong kumapit sa sarili mo. Pangalawang katotohanan, hindi lahat karapat-dapat sa enerhiya mo. Oo, may mga taong lagi kang kinukwestiyon, lagi kang kinokontra, lagi kang hinahatak pa ibaba habang sinusubukan mong umahon. Minsan, sa kagustuhan nating maging mabuting tao, tinitiis natin ang gulo. Pinapaliwanag natin ang sarili sa bawat salita. Sinusubukang ayusin ang bagay na matagal nang ayaw ayusin ng kabilang panig. Pero habang ginagawa natin yon, unti-unti tayong nauubos. Hindi natin namamalayan. Tayo pala yung nawawala. Hindi lahat ng katahimikan ay kahinaan. Minsan, ang pagtahimik ay isang anyo ng pagmamahal sa sarili. Hindi lahat ng laban kailangan mong salihan dahil may mga argumento na hindi mo na kailangang patunayan. May mga taong hindi mo kailangang kumbinsihin kasi kung totoo ka, hindi mo kailangang sumigaw para marinig. Kaya kung pagod ka na, umalis ka. Hindi ka ginawa para ubusin ang sarili sa mga taong hindi marunong magpahalaga.
Ang katahimikan mo ay hindi kabiguan. Minsan, ito ang pinakamatapang mong sagot. Ikatlong katotohanan, hindi lahat ng tahimik ay mahina. May kilala ka bang taong laging tahimik lang? Yung nasa isang sulok lang, hindi maingay, hindi naghahangad ng pansin, pero pag nagsalita, may bigat ang bawat salita, may lalim ang bawat tingin. Minsan, sila ang totoong marunong kasi habang ang mundo ay abalang nagsasalita, sila naman tahimik na nagmamasid. Nakikinig, nag-iisip, natututo. Hindi nila kailangang ipaliwanag ang sarili nila sa lahat. Hindi nila kailangan ng apruba ng iba para maramdamang mahalaga sila. Dahil alam nila, ang karunungan ay hindi kailangan isigaw. Sa katahimikan nila, naroon ang kalinawan. Sa bawat hindi nila sinasabi, may mga bagay silang mas naiintindihan kaysa sa atin. Kaya huwag mong maliitin ang taong tahimik dahil baka mas malalim ang isip nila kaysa sa ingay ng buong mundo. Pang-apat na katotohanan, hindi ka huli, hindi ka palpak. Sa panahon ng madali ang tagumpay, madaling isipin na napag-iiwanan ka. Nakikita mong may bahay na sila, may negosyo na, may partner na. Samantalang ikaw, naghihintay pa rin. Pero tandaan mo, may kanya-kanyang oras ang bawat kwento. Ang punong mangga, hindi pwedeng pilitin mamunga kung taglamig pa. Hindi dahil wala ka pa ngayon, ibig sabihin wala kang darating. Huwag mong sukatin ang sarili mo base sa oras ng iba. Dahil minsan, ang mabagal na proseso, ang may pinakamalalim na ugat. Hindi ka huli, hindi ka palpak. Baka lang niluluto ka pa ng panahon para sa tamang tagpo. Panglimang katotohanan, mas mahalaga ang kapayapaan kaysa sa pagiging tama. Sa bawat pagtatalo, gusto natin ipaglaban ang tama. Pero tanungin mo, sino ba talaga ang nananalo kapag parehong nasasaktan? Minsan, sa sobrang dami ng gusto mong ipaliwanag, nakakalimutan mong mas mahalaga ang relasyon kaysa sa argumento. May tampuhan kayo ng magulang mo. Tama ka, mali sila. Pero pag uwi mo, walang bumati. Walang nagbukas ng pinto. Naipanalo mo ang argumento, pero natalo ka sa katahimikan. Hindi lahat ng laban tama ka. Kailangan mong ipanalo. Minsan, ang mas marunong ay ang mas marunong tumahimik, hindi dahil mahina siya, kundi dahil pinili niya ang kapayapaan. Sa dami ng ingay sa mundo, madali tayong maligaw. Pero minsan, isang simpleng katotohanan lang ang kailangan para maalala mo kung sino ka at bakit ka nagsimula. Salamat dahil pinili mong makinig sa mga bagay na bihira pero totoo. Kaya kung may isa mang bagay na dalhin mo mula rito, dalhin mo yung katotohanang kumatok sa puso mo. Dahil minsan, ang mga lihim na katotohanan, sila pala yung sagot sa mga tanong na matagal mo nang kinikimkim. Kung
Kung gusto mo pang makapanood at makapakinig ng mga ganitong sinyales, subscribe ka na sa channel na to. Dito matututo ka hindi lang makinig kundi makaramdam. Salamat sa panonood at magkita tayo sa susunod na video.